Magandang umaga po mga kapatid. Tayo nagpapatuloy sa ating serye ng mga mensahe mula sa aklat ng Genesis. At ang ating tekstong pagbubulayan ngayong umaga ay matatagpuan naman sa Genesis chapter 12 verse 10 to 20. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon, kaya si Abram ay dumaku-dako pa sa timog sa lupain ng Ehipto, upang doon muna manirahan. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya kay Sarai, "Asawa ko, ikaw ay maganda. Pag nakita ka ng mga Ehipsyo, baka patayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti sabihin mong magkapatid tayo. Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin." Nang bumagta sila sa hangganan, napuna nga ng mga Ehipsyo na maganda si Sarai. Ibinalita ito ng mga pinuno sa Faraon, kaya't inuutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. Dahil sa kanya, pati si Abram ay tinanggap na mabuti at pinagkalooban pa ng mga kawa ng tupa at kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Sa ginawang ito, nagalit si Yahweh kay Faraon, kaya't siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Si Abram ay pinatawag ng Faraon at tinanong, "Bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo'y kapatid mo siya, kaya ako naman kinuhang asawa. Hala, isama mo siya at lumayas na kayo." Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian. Sa Genesis chapter 12 verse 1 to 19 na pinagbulayan natin nung nakaraang linggo, ay ikwinento ang pagkatawag ng Diyos kay Abram. Inutusan siya ng Diyos na lisanin ang kanyang bayan at pumunta sa lugar na ituturo sa kanya ng Diyos. At hindi naman nagdalawang isip si Abram na sumunod, kahit na malaki ang kabayaran nito, sapagkat nanalig siya sa mga pangako ng Diyos. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsunod, may mga krisis siyang kinaharap. Sa verse 10 ay sinabing nagkaroon ng matinding tagutom sa Kanaan, kung saan sila naninirahan, kaya nagpunta sila sa Ehipto upang doon muna pansamantala manirahan. Ang problema, nang malapit na sila sa Ehipto, natakot si Abram na baka kapag nakita ng mga Ehipsyo ang kanyang asawang si Sarai, dahil ito'y napakaganda, ay baka daw patayin si Abram ng mga Ehipsyo para makuha nila si Sarai. Ang mga krisis na ito ay dumating sa buhay ni Abram at ng kanyang pamilya pagkatapos siyang tumugon sa tawag ng Diyos. Nasa gitna siya ng pagsunod sa malinaw na iniutos sa kanya ng Diyos. Nangangahulugan ito mga kapatid na ang krisis pala ay maaaring dumating kahit na habang tayo ay sumusunod sa Diyos. Hindi kesyo sumusunod tayo sa Diyos ay hindi na tayo makakaranas ng krisis, ng mga problema o ng mga mahihirap na sitwasyon. Ngunit makatitiyak tayo na ang lahat ng bagay na ipinahihintulot ng Diyos ay para dalhin tayo sa katuparan ng kanyang mga layunin, tulad ng ginawa niya kay Abram. Mula sa ating teksto, pagbulayan natin kung papaano ba natin haharapin ang mga krisis sa gitna ng ating pagsunod. Ikaw ba ay nasa gitna ng pagsunod, ngunit biglang may mga di inaasahan at waring hindi magagandang pangyayari? Hindi ka nag-iisa. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa. Di ba sa ating pagsunod sa Panginoong Hesus kung minsan ay may mga krisis? Kahit ang mga dakilang tao sa pananampalataya ay nakaranas ng mga krisis sa kabila ng pagtalima nila sa ipinagagawa ng Diyos. At naisulat ang kwentong ito upang kapulutan naman natin ng mga aral. Papaano natin nahaharapin ang mga krisis
sa gitna ng pagsunod. Ano ang dapat nating gawin kapag dumating ang krisis sa kalagitnaan ng pagsunod natin sa tawag ng Diyos? Una, magtiwala sa pamamatnubay ng Diyos. Mula pa lamang sa Ur, bayang pinagmulan ni Abram, naranasan na niya ang pamamatnubay ng Diyos. Nang sabihin ng Diyos na pumunta siya sa bayang ituturo sa kanya ng Diyos, pinatnubayan nga siya ng Diyos hanggang sa makarating doon. Papaano nakarating doon si Abram, gayong wala namang binigay ang Diyos na, ito ang mapa? Papaano siya nakarating doon? Sa pamamagitan ng pamamatnubay ng Diyos. Sa verse 7 ay sinabi, napakita kay Abram si Yahweh. Sinabi sa kanya, ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abram ng dambana para kay Yahweh. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito at ng Hay. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang bayang tinutukoy ng Diyos na ibibigay sa lahi ni Abram ay ang lupain ng Kanaan. At sa pamamatubay ng Diyos, nakarating sila doon. Hindi naging madali ang paglalakbay dahil may mga dapat silang i-consider. Kaya sabi dun sa verse 9b, ay humihimpil sila ayon sa hinihingi ng pagkakataon. At nakarating sila sa Kanaan dahil itinuro ng Diyos kay Abram ang daan. Naranasan na niya ang pamamatnubay ng Diyos. Pinatunayan na ng Diyos na siya ang Diyos na pumapatnubay. Hindi ba mga kapatid, sa oras na tayo'y sumunod sa ipinapagawa ng Diyos, papatnubayan niya tayo gaya ng kanyang ipinangako. Maaring hindi maging madali ang paglalakbay, ngunit mayroong katiyakan na makakarating tayo sa katuparan ng mga layunin ng Diyos. Kapag tiyak natin na ang gawain ay gawaing ipinapagawa ng Diyos, makakaasa tayo sa kanyang pamamatnubay. Kapag tiyak natin na ang gawaing ipinapagawa ay gawain niyang galing sa Diyos, makakaasa tayo sa kanyang pamamatnubay. Ang presensya ng Diyos ang tumitiyak na makakarating tayo sa nais ng pagdalhan sa atin. Kaya dapat muna nating tiyakin kung ang ating mga paggawa ay galing nga sa Diyos. Dahil kung hindi, walang katungkulan ang Diyos na samahan tayo. Ngunit kung nakakatiyak naman tayo sa instruction ng Diyos, huwag tayong matakot na humakbang dahilaan ang pamamatnubay ng Diyos. Magpatuloy tayo. At nang nasa Kanaan na sila, ang nasa isip ni Abram ay manatili na doon, sapagkat yun ang lupaing ipinangako ng Diyos na ibibigay sa kanyang lahi sa hinaharap. Nakita na niya itinuro na sa kanya ng Diyos at nakarating na sila doon. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, ang krisis ay dumating nang magkaroon ng matinding tagutom sa Kanaan. Kinakailangang umalis si Abram kasama ng kanyang buong pamilya at mga alagang hayop, mga alipin. Sa Genesis chapter 12 verse 10 ay sinabing, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon. Kaya si Abram ay dumako-dako pa sa timog, sa lupain ng Ehipto, upang doon muna manirahan. Sa English Standard Version ay sinabing, now there was a famine in the land. So Abram went down to Egypt to sojourn there. For the famine was severe in the land. The famine was severe. Hindi lamang ito simpleng tagutom, kundi napakatinding tagutom. Laganap marahil ang kakulangan. At kung mananatili sila doon, maaaring magkamatay silang lahat, maging ang kanilang mga alagang hayop. Hindi ba sa panahon ng krisis, maaaring buhay ang nakataya? Kaya dapat umasa tayo sa pamamatnubay ng Diyos, mga kapatid. Dumadaan din ba kayo sa krisis?
Sa panahon ng krisis, nabuhay ang nakataya. Kailangan nating lalong umasa sa pamamatnubay ng Diyos. Hindi tayo dapat magpasya ng bara-bara. Kailangan tiyak tayo sa mga hakbang dahil ang may mga napakahalagang mga bagay na hindi na natin maibabalik. Naniniwala akong kalooban ng Diyos ang pag-alis ni Abraham sa Kanan. Hindi tulad ng pag-alis ni Elimelech sa bayan ng Diyos na magkaroon ng matanding tagutom. Bakit? Dahil patuloy na naranasan nila ang presensya at pag-iingat ng Diyos sa Ehipto. Iningatan sila ng Diyos hanggang sa makabalik muli sa Kanaan. Hindi ba't ang resulta ng ating mga pagpapasya ang nagpapatunay kung nagawa natin ang tama o kung nagkamali tayo? Pero hihintayin pa ba naman natin yun? Na magkamali muna tayo at makita muna natin yung masamang resulta bago natin apuhapin ang pamamatnubay ng Diyos? Ngunit ano ang sekreto ni Abraham? Paano niya nalaman na iyon ang tama niyang gawin? Naniniwala akong dahil sa malapit na kaugnayan niya sa Diyos. Napansin niyo din ba na from time to time ay kinakausap ng Diyos si Abraham? Napansin niyo ba? Sa chapter 12 verse 1, inutusan ng Diyos si Abraham na lisanin ang kanyang bahayan. Inengkwentro siya ng Diyos. Naulit-muli ito sa verse 7, nang ituro naman ng Diyos sa kanya yung Kanaan na sinabi ng Diyos na ibibigay niya sa kanyang lahi. At sa maraming pagkakataon ay kinakausap ng Diyos si Abraham. At sa oras ng krisis, patuloy na pinatnubayan ng Diyos si Abraham. Ang Diyos ay hindi nagkukulang na patnubayan ang kanyang mga lingkod, lalo na sa panahon ng krisis. Makakaasa tayo palagi sa kanyang pamamatnubay. Kailangan lamang nating magtiwala sa kanyang hindi nagbabahagong pamamatnubay. Sabi sa Awit 32 verse 8. Awit chapter 32 verse 8. Ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako ang sa iyo'y magbibigay payo. Kita'y tuturuan. Sa English Standard Version, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Ang pangako ng Diyos ng pamamatnubay ay tiyak. I will instruct you and teach you. I will counsel you. Kaya kapag tayo dumaraan sa krisis, huwag tayong magpanik. O sabihin mo sa iyong katabi, pag dumaraan tayo sa krisis, huwag tayo magpanik. Bagaman yun ang karaniwang tugon ng tao sa krisis. Kaya naman nakagagawa tayo ng mga maling hakbang kapag nauna na tayong magpanik sa halip na apuhapin ang Diyos para sa gabay. Hindi ba? Ang mas mabuti, apuhapin natin ang Diyos para sabihin sa Panginoon, patnubayan mo kami, Panginoon. Hindi namin alam ang aming gagawin. Ngunit ang aming mga matay nakatingin sa iyo. Hindi ba't ang pangako ng Diyos na gagabayan niya tayo, lalo na sa mahihirap na sitwasyon ng ating buhay, ay sapat para kumalma tayo at magtiwala kung paano niya tayo gagabayan? O sabihin mo sa katabi mo, kalma lang tayo, kalma lang. Saang Biblia ay sinabing, aking ipaaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Hindi lamang nangako ang Diyos na ipapaalam ang daan, kundi personal daw niyang ituturo at papayuhan pa tayo na ang mga mata niya ay nakatitig sa atin. Bakit sinabi yun ng Diyos? Ito ay para matiyak na hindi tayo magkakamali sa daang dapat nating likaran. Yun naman pala ang gusto ng Diyos at yun naman pala ang available sa atin, mga kapatid, na yung tiyak na hindi tayo magkamali sa buhay, sa ating mga pagpapasya, sa direksyon ng ating buhay. Available naman pala yun. Pinangako pala naman yun ng Diyos. Hindi ba kadalasan, kapag tayo ay
pumupunta sa ibang lugar. At hinahanap natin ang ating pupuntahan. Nagtatanong tayo sa mga residente doon kung paano makakarating doon sa gusto nating puntahan. At kadalasan, tumutugon naman ang mga tao kapag alam nila, ay ina-instruct tayo, ay doon yun. Makanan ka, pagkatapos, diretso lang, tapos makaliwa ka, tapos makaliwa ka ulit, tapos yun, makikita mo yung puting bahay, yun, katabi nun yun. Ngunit, minsan, ina-instruct naman tayo, pero nalilito tayo at nagkakamali pa rin. Lalo na kung kagaya ninyo akong malituhin sa direksyon. Pero, ibang klase, kung hindi lamang sinabi sa iyo, kung paano makakarating doon, kundi itinuro pa sa iyo, o sumama pa sa iyo, o minasdan ka pa hanggang makita niyang narating mo na yung nais mong puntahan, o tiniyak na nakarating ka na sa pagtutunguhan mo. Ibang klase yun, mga kapatid, ano? Ngunit ganoon ang pangako ng Diyos ng pamamatnubay sa atin. Kailangan lamang nating lubos na magtiwala sa Kanya. Kailangan lamang nating makinig sa Kanyang instruction. Tumingin kung saang daan ang ituturo niya at lumakad sa daang nais niyang lakaran natin. Pagkatapos, sinabi ng Diyos sa verse 9, doon pa din tayo sa awit 32, verse 9. Tingnan ninyo. Huwag kang tumulad sa iyong kabayo o sa iyong mola na para tumigil ay kailangan pang hatakin ng renda. Babasahin ko din sa English Standard Version. Be not like a horse or a mule without understanding. Alin daw ang hindi natin dapat tularan sa kabayo? Yung kanilang kamangmangan, walang pagkaunawa, walang understanding, which must be curbed with bit and bridle or it will not stay near you. Diba? Hindi natin kailangang tumulad sa mga walang pangunawa. Mangmang. Nariyan ang Diyos para bigyan tayo ng instruction. Hindi natin kailangang harapin ang mga krisis na buhay na para mga taong mangmam. O tanungin mo yung katabi mo ulit, paano mo hinaharap ang mga krisis sa buhay? Nandun ba tayo sa, hindi ko alam kung anong tamang gagawin? Ano ba talaga ang tama? Ano ba yung mali? Mga kapatid, hindi natin kailangang manatili sa kalagayang yun dahil available ang karunungan ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanyang pamamatnubay. Nariyan ang Diyos para gabayan at patnubayan tayo sa gitna ng anumang krisis. Taglay ang karunungan ng Diyos. Matatawid natin ng matagumpay ang bawat krisis. Amen po ba? Paano natin naharapin ang krisis sa gitna ng ating pagsunod? Una, magtiwala sa pamamatnubay ng Diyos. Pangalawa, magtiwala sa pamamaraan ng Diyos sa verse 11 to 13. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya kay Sarai, asawa ko, ikaw ay maganda. Pag nakita ka ng mga ipsyo, baka patayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti, sabihin mong magkapatid tayo, alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Sinabi ko kanina, nakalooban naman ng Diyos na umalis si Abraham sa kanan para makasurvive sa matinding tagutom at mailigtas ang kanyang buong sambahayan. Ngunit, nang nasa hangganan na ng Kanaan si Abraham at malapit na sa lupain ng Ehipto, bigla siyang dinalaw ng takot sa mga Ehipsyo. Dahil napakaganda ng asawa niyang si Sarai, natakot siya na baka kapag nakita ito ng mga Ehipsyo, ay patayin siya para makuha si Sarai. Kaya huwag kang mag-aasawa ng maganda at pogi. Joke lang po yun. Joke lang po yun. Kaya ang nasa isip ng paraan ni Abraham, para matawid ang krisis na iyon, ay magkunwaring sila ay magkapatid ni Sarai at hindi mag-asawa. Tingnan nyo, doon sa verse 13. Ang sabi, ang mabuti. Sabihin mong magkapatid tayo.
Ngayon, tatanungin ko kayo, papaano naging mabuti ang hayaan mong kunin ng iba ang iyong asawa dahil sa takot mong baka patayin ka? Di ba? Kapag nagkukulang tayo sa pananalig, kahit ang hindi mabuting pamamaraan ay nagiging mabuti sa ating paningin. Di ba? Sa practical na usapan, ay mabuti pang sagutin ko na kahit di mananampalataya, kaysa naman hindi ako magkaasawa, baka hindi na ako magkaasawa. Mabuti pang ligawan mo na, baka mapunta pa sa iba. O kaya, mabuti pang magtinda ka na lang kaysa sumamba. Para may kitak tayo ngayon. Ang sabi ni Abraham, baka patayin nila ako para makuha ka. Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Hindi lamang tayo nakakaisip, hindi lamang nagiging mabuting pamamaraan sa atin kahit masama na pamamaraan. Kundi kapag tayo nagkukulang sa pananalig, tayo rin ay nagiging makasarili. Ang kawalan ng pananalig ay nagbubunsod sa atin para gumawa ng mga pagpapasya na para lamang sa ating sarili at hindi isinasaalang-alang ang iba. O mabuti pang magliwaliw na lang tayo sa buhay kaysa magpakahirap sa paglilingkod, wala din namang mangyayari. Mabuti pang ibili na lang natin ang pangangailangan, yung itinabi natin kaloob para sa Panginoon, baka kapusin tayo. Ang marami nating baka ay palatandaan ng kawalan ng katiyakan, ng kakulangan ng ating pananalig. Ngunit kapag natuto pala tayo magtiwala sa Diyos, magkakaroon tayo ng confidence na harapin ang bawat krisis ayon sa pamamaraan ng Diyos. Imagine, handang ibigay ni Abraham si Sarai sa mga Ehipsyo. Gayong nangako ang Diyos na mula sa kanila ay itatayo ng Diyos ang isang malaking bansa. May mga kapagkakataong kapag nanganganib ang ating buhay, dahil sa takot ay nalilimutan natin o hindi natin mapanghawakan ang mga pangako ng Diyos. Kapag nakakalimutan natin ang mga pangako ng Diyos, nag-uumpisa na din tayong mag-isip ng sa tingin natin ay mas praktikal na paraan para matawid ang krisis kahit hindi naman ito kalooban ng Diyos. Hindi ba't kung ang kalooban ng Diyos ay manatili sila pansamantala sa Ehipto, ang Diyos ay may paraan para ingatan sila mula sa anumang maaaring maging masamang balak laban sa kanila. Mga kapatid, hindi ba kaya ng Diyos na ingatan si Abraham sa kanyang sariling pamamaraan? Magagawa kaya ng Diyos na pihitin ang puso ng mga Ehipsyo para kahit na malaman nilang asawa ni Abraham si Sarai ay hindi nila patayin si Abraham at hindi rin nila kunin si Sarai? Magagawa ba ng Diyos na papayagin ang Faraon upang payagan silang manirahan doon pansamantala? O kung sakali mang pagtangkaan ng mga Ehipsyo ang buhay ni Abraham, hindi ba siya kayang ipagtanggol ng Diyos sa lakas at kapangyarihan ng Diyos laban sa mga Ehipsyo? Mga kapatid, alam natin ang sagot. Ang pagsasagawa natin ng ating sariling mga pamamaraan ay resulta ng ating kakulangan ng pananalig sa Diyos. Kapag hindi na natin pinaniniwalaan at pinagtitiwalaan ng Diyos, natural na hindi din natin pagtitiwalaan ang kanyang mga pamamaraan. Hindi ba ganun yun? Pag hindi na tayo nananalig sa Diyos, hindi na din tayo mananalig sa mga pamamaraan ng Diyos. Gagawa na tayo sa ating sariling pamamaraan. Sa ating panahon, hindi pa kayang i-provide ng Diyos ang ating mga pangangailangan at ang iba pa'y natutuksong magsugal. Oh, sabihin mo, huwag kang magasugal. Baka naman ikay nataya pa habang lakad kami ng mga bata papunta dun sa kanto kahapon. May isang alin na nandun nakatambay at sabi, taya na.
O baka naman pag ikaw ay pinataya, ay mataya ka din. O sabihin, hindi yan ang pamamaraan ng Diyos para matawid mo ang krisis na yan. Ngunit pag hindi ka na nagtitiwala sa Diyos, ay baka nga, alihim na lang natin. Wag ganon. O, natutokso ka pa bang umalis ng bansa kahit alam mo naman na hindi ito ang pamamaraan ng Diyos para matawid ang pinansyal na krisis? Hindi ba kayang ayusin ng Diyos ang mga problema sa iglesia, sa cell, sa pamilya, at sa mga ugnayan ayon sa kanyang pamamaraan? Kaya umiisip o gumagawa tayo ng ating sariling paraan. Hindi ba't ang diskarte ni Abram ay bunga ng kanyang takot at kakulangan ng pananalig? Huwag nating hayaang ang takot ang magtakda ng ating mga paggawa. Sabihin nga natin, huwag nating hayaan na ang takot ang magtakda ng ating mga paggawa. Hindi ba ang mga pamamaraang bunga ng takot, malamang ay mali? Ang mga pamamaraang bunga ng takot ay kadalasan mga pamamaraang hindi maka-Diyos. Sa halip na i-drive tayo ng takot, hayaan nating ang pananalig sa Diyos ang mag-drive sa atin para makaisip at makagawa ng mga maka-Diyos na pamamaraan. Di ba? O anong pinagmumulan ng mga diskarte natin? Takot ba? O pananalig sa sinabi ng Diyos? Tayo mag-evaluate. Halimbawa, natatakot kang usigin, kaya ang solusyon mo na lamang ay umayon kahit mali. Ngunit kapag pinangahawakan mo ang mga pangako ng Diyos, titindigan mo ang mga maka-Diyos na prinsipyo kahit usigin ka pa. Natatakot ka baka magkulang kayo sa inyong mga pangangailangan. Kaya pinapatos mo ang hanap buhay kahit taliwas sa kalooban ng Diyos. Hindi ba? Nasisira ang ating mga diskarte kapag isinasabi natin ang mga pamamaraan ng Diyos para bigyan daan ang sarili nating pagmamaraan sa pagharap ng krisis. Ang ating mga pamamaraan sa paglutas ng krisis ay dapat bunga ng pananalig at hindi ng takot. Nga kapatid, ang ating bang mga pamamaraan ay bunga ng pananalig sa Diyos? At hindi dahil sa ating mga takot. Kapag nagamot ang kawalan ng pananalig, magagamot din ang mga mali nating pananaw sa paglutas ng krisis. At kapag nagamot ang mga maling pananaw, magagawa na nating harapin ang bawat krisis ayon sa pamamaraan ng Diyos. Alisin natin yung mga maling pananaw. Kung tunay na bunga ng pananalig sa Diyos ang ating mga pamamaraan, tiyak na ang mga pamamaraang yan ay nakaayon sa salita ng Diyos at nakaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya paano natin naharapin ang krisis sa gitna ng pagsunod? Una, magtiwala sa pamamatnubay ng Diyos. Pangalawa, magtiwala sa mga pamamaraan ng Diyos. Pangatlo, magtiwala sa katapatan ng Diyos. Verse 14 to 20. Nang bumagta sila sa hangganan, napuna nga ng mga Ehipsyo na maganda si Sarai. Ibinalita ito ng mga pinuno sa Faraon, kaya't iniutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo. Dahil sa kanya, pati si Abram ay tinanggap na mabuti at pinagkalooban pa ng mga kawan ng tupa at kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin. Sa ganiwang ito, nagalit si Yahweh kay Faraon, kaya't siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Si Abram ay ipinatawag ng Faraon at tinanong, bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo'y kapatid mo siya. Kaya ko naman kinuhang asawa. Hala, isama mo siya at lumayas na kayo. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na paalisin ng mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian. Mga kapatid, sa kabila ng pagkukulang ni Abram, na natiling tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, nang ipinakuha ng Faraon si Sarai para maging asawa nito,
Nagalit si Yahweh kay Faraon, kaya siya at ang buong palasyo ay pinadalhan daw ng ano? Ng katakot-takot na karamdaman. Kaya naman nalaman ng Faraon kung ano ang totoong ugnayan ni Abram at Sarai. Hindi natin alam yung detalye kung paano, pero alam ni Faraon na ang pangyayaring yun ay buhat sa Diyos. Hindi yun isang ordinaryong karamdaman. At tinanong pa ng Faraon kung bakit hindi nagsabi ng totoo sa kanya si Abram. Hindi ba? Ang kinatatakutan ni Abram na baka patayin siya kapag sinabi ang totoo tungkol sa kanilang mag-asawa ay hindi naman pala mangyayari. Pinangunahan lamang siya ng takot. At sa biyaya ng Diyos ay pinaalis sila sa lugar na iyon nang hindi man lamang pinagbuhatan ng kamay. Ang iniisip ko, ano kayang naramdaman ni Abram pagkatapos ng pangyayaring iyon? Kung kayo, ang nasa sitwasyon, takot na takot kayo, ngunit ipinaranas ng Diyos ang kanyang katapatan. Gaano kaya lumago ang kanyang pagkakakilala at pananalig sa Diyos sa katapatang ipinamala sa kanya ng Diyos? Hindi ba't mapagtitiwalaan natin ang katapatan ng Diyos kahit sa matitinding krisis ng buhay, mga kapatid? Ang kanyang katapatan ay nananatili sa kabila ng ating mga pagkukulang, pangamba at takot. Ang sabi sa isang verse sa Bible, at kung hindi man tayo tapat, siya ay mananatiling tapat pa din. Hindi ba? Yun ay dapat lalong magpatingkad ng ating pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang katapatan. Ilang beses na kayang pinatunayan sa iyo ng Diyos ang kanyang katapatan sa kabila ng iyong mga pagkukulang, pangamba at takot. Kahit na madalas tayong dinadalo ng pag-aalaala at takot, pinatutunayan at ipinapamalas pa rin ng Diyos ang kanyang katapatan sa atin na mga hinirang niya. Salamat sa Diyos na ang katapatan niya ay hindi nakabase sa performance natin. Salamat sa Diyos sa maraming pagkakataon na pinatutunayan niya ang katapatan niya kahit na sa kabila ng ating mga pagkukulang na yakapin at panghawakang lubos ang kanyang mga pangako. Alalahanin natin mga kapatid, ang katapatan ng Diyos, lalo na sa tuwing humaharap tayo sa mga krisis ng buhay. Sa mga krisis ng buhay, sa mga krisis na buhay at kinabukasan ng nakataya, ang Diyos ay mananatiling tapat sa kanyang mga pangako. Hindi ba sana'y sa umpisa pa lang ng krisis ay natutunan na ni Abram na magtiwala ng lubos sa katapatan ng Diyos? Kaya naman pala siyang ipagtanggol at ingatan ng Diyos. Sana'y hindi na lang siya nabuhay sa takot. Mga kapatid, kaya naman pala tayong ipagtanggol at ingatan ng Diyos. Kaya naman pala tayong itawid ng Diyos sa anumang krisis. Alisin na natin ang ating mga pangamba at takot. Pinatunayan ng Diyos kay Abram na totoo ang kanyang pangako nang sabihin niya sa Genesis chapter 12 verse 3. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ginawa ba ito ng Diyos sa buhay ni Abraham? Hindi ba't kailan may maaasahan natin ang mga pangako ng Diyos sapagkat siya na nangako sa atin ay tapat? Gayunman, nauunawaan natin si Abram sa kanyang takot. Dahil ano nga ba naman ang laban nila sa isang malakas at established na bansa tulad ng Ehipto? Gayong iilan lamang sila. Di ba? Talagang nakakatakot yun. Isang angkan laban sa isang makapangyarihang bansa. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan sa buhay ni Abram. At naniniwala akong sa kangaranasang iyon ay pinatibay ng Diyos ang pananalig ni Abram. Tingnan ninyo. Pagdating sa verse 14, nang nabihag si Lot ng 4 na hari na sumalakay sa Sodoma at Gomora, hindi nag-atubili
Si Abram na iligtas si Lot mula sa kamay ng 4 na hari, kahit na mas maliit at mas kakaunti sila. Isang akangkan laban sa 4 na kaharian. Sasabihin mo, kalukuhan niyang nagaw mo, itigil-tigil mo yan. Ngunit hindi natakot si Abram dahil pinanday na ng katapatan ng Diyos ang kanyang pananalig at pinagtagumpay sila ng Diyos sa laban. Sa Genesis chapter 14, 15, verse 15, 16, 19, and 20, kung gusto niyong i-check. Hindi ba't ang katapatan ng Diyos sa nakaraan ay dapat na magdala sa atin sa higit na pananalig sa Diyos kahit sa matinding krisis ng buhay, mga kapatid? Lingunin natin ang katapatan ng Diyos. Alalahanin natin ang maraming beses na ipinamalas ng Diyos ang kanyang katapatan sa atin upang mawala ang ating mga takot. Ang sabi ni David sa Awit 56 verse 3, Awit 56 verse 3, kapag ako'y natatakot, O Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Pangako niyang binitaway, iingatan ko ng lubos. Lubos akong umaasat. May tiwala ako sa Diyos. Natural lamang sa ating mga tao ang makadama ng takot. Ngunit ang mahalaga ay kung papaano natin hinahandle ang ating mga takot. Ang sabi ni David, kapag ako'y natatakot, si David na yan. Ngunit ano ang gagawin natin kapag dinadalaw tayo ng takot o pangamba dahil sa krisis na ating pinagdadaanan? Una, alalahanin kung sino ang Diyos. Ang sabi ni David, kapag ako'y natatakot, o aking Diyos na dakila. Alalahanin kung sino ang Diyos. Sino ang Diyos na ito na tumawag sa atin? Sino itong Diyos na nangako sa atin? Na kailanman hindi tayo iiwan at pababayaan. Siya na ating Diyos ay Diyos na dakila. Kung nakaka-overwhelm man ang mga problema, higit na dakila ang Diyos kaysa sa mga ito. Kaya sabi ni David, kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. Kung less na makapangyarihan sa Diyos, ba't tayo matatakot? Pangalawa, ilagak sa Kanya ang pag-asa at tiwala. Alalahanin natin kung sino ang Diyos at ilagak naman natin sa Kanya ang ating pag-asa at tiwala. Huwag tayong humanap ng ibang mapangangalungan, kundi ang Diyos lamang. Ilagak. Pag sinabing ilagak, ibigay lahat. Itoon lamang ang pag-asa at tiwala sa Diyos. At pangatlo, panghawakan at ingatang lubos ang mga pangako ng Diyos. Ang sabi ni David, pangako niyang binitawan, iingatan ko ng lubos. Ganap tayong umasa, natutuparin ng Diyos ang lahat ng kanyang salitang binitawan. Mayroon ka bang takot o pangamba dahil sa krisis na kinakaharap mo ngayon? Ituon natin ang ating paningin sa Diyos at sa Kanyang mga pangako at panghawakan nating lubos ang mga katotohanan tungkol sa Kanya at sa Kanyang hindi nagbabagong katapatan. Higpitan pa natin ang kapit sa mga pangako ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, higpitan pa natin ang kapit sa mga pangako ng Diyos. At kung tayo may nagkukulang, nariyan pa din ang Diyos na tapat kahit sa kabila ng ating mga pagkukulang. Bilang pagtatapos, paano nga natin haharapin ang krisis? O anumang krisis sa gitna ng ating pagsunod sa tawag ng Diyos o sa ipinapagawa ng Diyos? Una, magtiwala tayo sa pamatnubay ng Diyos. Pangalawa, magtiwala tayo sa pamamaraan ng Diyos. At pangatlo, magtiwala tayo sa katapatan ng Diyos. Ang Diyos na tumawag sa atin, ang Diyos na magsasakatuparan ng lahat ng nilayon niya sa ating buhay. Kailangan lamang natin siyang lubos na pagtiwalaan. At kung masumpungan man natin ang ating sarili sa gitna ng krisis,
Sa kabila ng pagsunod natin sa ipinapagawa ng Diyos, huwag tayong panghihinaan ng loob. I-encourage mo yung katabi mo, pakitapik ng balikat at sabihin, huwag tayong panghihinaan ng loob. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Filipos, sa Filipos chapter 1 verse 6, tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Gayon din naman sa atin ng mga hinirang ng Diyos. Ang mabuting gawa na pinasimulan ng Diyos sa atin ay lulubusin niya hanggang sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ang Diyos sa kanyang walang hanggang karunungan at biyaya ang nagpasimula ng mabuting gawa kay Abraham at sa atin din nakasama sa mga hinirang ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nagpasimula, ang Diyos din ang lulubos at ganap na magsasakatuparan ng kanyang sinumulan sa atin at sa kanyang iglesia. Ngayong umaga ay hinahamon tayo ng salita ng Diyos. Una sa mga nag-aatubili pang sumunod sa Diyos. Huwag tayong matakot na sumunod sa ipinapagawa sa atin ng Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos na mapagtitiwalaang lubos. Sa atin na sumunod na sa Panginoong Jesus o sumunod na sa tawag ng Diyos. Kung tayo man ay dumaraan sa krisis, magpatuloy lang tayo at makipag-cooperate sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Nawa tayo mga kapatid ay ma-encourage sa mga katotohanan narinig natin ngayong umaga. Meron bang takot? Meron bang mga pangamba? Nais ng Diyos na ilagak natin sa Kanya ang lahat ng ating tiwala. Iwanan natin sa paanan ng krus, sa paanan ng Diyos, ang lahat ng ating mga pangamba.